Akala ninyo ba kapag Nobyembre, tuluyan nang natutulog ang inyong hardin at pwede na tayong magpahinga? Aba, iyan ang pinakamapanganib na maling akala ng isang hardinero. Sa panahong ito mismo, habang papalapit ang taglamig, isang simpleng pagkakamali lang ang pwedeng maging dahilan para mawala ang buong ani ninyo o ang paborito ninyong flower bed sa susunod na taon. Sa video na ito, ibabahagi namin, base sa karanasan ng mga eksperto sa agrikultura, ang 5 pangunahing huwag gawin sa Nobyembre na hindi ninyo maririnig sa mga garden store. Tapusin ninyo ang panunood at malalaman ninyo kung paano hindi masisira ang inyong hardin sa sarili ninyong mga kamay sa paggawa ng mga bagay na akala ninyo ay tama at lohikal. Handa na ba kayong subukin ang inyong sarili? Kung ganoon, simulan na natin. Talakayin natin kung bakit napakadelikado ng buwan ng Nobyembre. Hindi na ito ang malambot na init ng taglagas, ngunit hindi pa rin ito ang tunay at matatag na taglamig. Ang temperatura ay pabago-bago. Nagpapalit mula sa init patungo sa lamig. Ang lupa ay minsan nagyayelo, minsan naman ay natutunaw. Ang mga halaman ay nasa napaka-vulnerable na estado. Halos tulog na sila, bumagal na ang kanilang proseso ng buhay, ngunit hindi pa sila ganap na nakarating sa yugto ng deep dormancy, matinding pagpapahinga, kung saan hindi na sila apektado ng anumang lamig. Sa panahong ito ng transisyon, ang anumang maling intervention ay maaaring makagambala sa natural nilang paghahanda sa ginaw. Sa halip na makatulong, maaari pa nating matrigger ang paglago, humina ang kanilang immune system o lumikha ng perpektong kondisyon para sa pagkalat ng sakit. Kaya tandaan ang pangunahing alituntunin sa Nobyembre. Ang ating tungkulin ay hindi gambalain ang paghahanda ng hardin para sa taglamig, kundi tulungan lamang ito ng maingat at maselan. Ang una at pinakamadalas na pagkakamali ay ang biglaang pagkuha ng pruning shears, gunting panghardin, dahil sa pag-iisip na kailangan kong ayusin at gupitin ang lahat bago pa man dumating ang taglamig. Naiintindihan ko naman ang kagustuhan ninyong ayusin ang hardin, linisin ang lahat ng kalat, at tanggalin ang mga hindi kailangan. Sa tingin ninyo, dahil wala ng dahon ng mga sanga, ito na ang perpektong oras para hubugin ang puno. Kitang-kita ninyo ang lahat at walang nakakabara sa paningin. Pero ang mga eksperto sa agrikultura, agronomists, ay nagkakaisa sa pagsasabing, sa buwan ng Nobyembre, mahigpit na ipinagbabawal ang malawakang pagpuputol ng karamihan sa mga puno at palumpong. Lalo na ito sa mga batang puno na namumunga at sa mga halamang mahilig sa init tulad ng mga rosas, roses, hydrangea at ubas, grapevine. Bakit? Dahil ang bawat hiwa o putol ay parang isang bukas na sugat sa katawan ng halaman. Sa taglagas, kapag malamig ang temperatura at mataas ang humidity, halumigmig, napakabagal gumaling ng mga sugat na ito. Halos huminto na ang pagdaloy ng sap, katas ng halaman, kaya wala ng sapat na lakas ang halaman para bumuo ng pananggalang o protective layer. Dahil dito, ang pinutol na bahagi ay nagiging tarangkahan para sa mga impeksyon, fungi, amag, at bakterya na naghihintay lang ng pagkakataong makapamahay sa mahina ng kahoy. Parang nagpa-opera ka sa labas habang malamig at maulan at hinayaan mo lang na walang proteksyon ang sugat. Ating alamin ang pisyolohiya ng halaman. Ilarawan mo sa isip mo. Kapag tiningnan mo sa mikroskopyo ang hiwa ng isang sanga, makikita mong milyon-milyong selula ang nasira at nakabuyangyang. Ang matinding lamig o frost ay nakasisira sa kanila. Ang tubig na nasa loob at pagitan ng mga selulang ito ay nagiging kristal, nagiging yelo. At alam natin,
Base sa natutunan natin sa physics noong high school, mas malaki ang volume ng yelo kaysa tubig. Ang mga maliliit na kristal ng yelo na ito ay literal na pumupunit sa pader ng selula mula sa loob. Bilang resulta, nagkakaroon ng matinding frostbite or pagkaginaw ang mga tissue asa sa paligid ng hiwa. Pagdating ng tagsibol, mapapansin mong ang balat ng sanga sa paligid ng hiwa noong Nobyembre ng nakaraang taon ay umitim, pumutok at nagbabalat. Patay na ang kahoy na nasa ilalim nito. Ang ganitong sugat ay hindi na kailanman maghihilom at lalo pa ang pagkamatay ng tissue or necrosis ay maaaring umabot pa sa loob ng sanga na nagpapahina at pumapatay dito. Kaya naman, ang mga profesional ay nagsasagawa ng pagpuputol at paghubog, pruning, tuwing maagang tagsibol bago magsimula ang daloy ng katas ng halaman. O kaya naman, para sa ilang uri ng halaman tuwing tag-init at pagdating ng Nobyembre, isa lang ang dahilan kung bakit mo dapat ilabas ang iyong gunting na pangtabas. At ang layuning iyan ay ang sanitary pruning o pagpuputol para sa kalusugan ng puno. Pero may mahalagang eksepsyon dito. Kung makakita ka ng sanga na malinaw na bali dahil sa bigat ng niyebe o lakas ng hangin, kailangan itong tanggalin. Mas delikadong iwanan ng bali kaysa gumawa ng malinis na putol. Ang punit-punit na sugat ay magyayelo at mas mabilis mabubulok. Ganoon din ang dapat gawin sa mga sanga na may malinaw na sintomas ng sakit. Halimbawa, ang mga prutas na umitim at naging mami, ito ang pinagkukutaan ng sakit na moniliosis. Kailangan itong putulin, ngunit dapat ay sa bahagi ng malusog na kahoy ang hiwa. Siguraduhin kasama sa pagputol ang ilang sentimetro sa ilalim ng apektadong bahagi. At ang pinakamahalaga, pagkatapos ng biglaang pagpuputol na ito, kailangan agad na gamutin ang hiwa. Huwag lang gumamit ng karaniwang garden var dahil tumitigas ito sa lamig at hindi dumidikit ng maayos. Gumamit ng espesyal na pintura na gawa sa copper, tanso, o iron sulfate, bakal na sulfato. Ang mga ito ay may disinfektang katangian at lumilikha ng proteksyon. Ngunit tandaan, ito ay emergency measure lang. Hindi ito nakaplano o regular na gawain. Ang lahat ng iba pang pagpuputol para sa kagandahan at magandang ani ay kailangang maghintay hanggang sa tagsibol. Kaya, bilang pagtatapos sa unang bawal, tandaan natin ito. Pagdating ng Nobyembre, itabi na natin ang mga panabas at gunting. Ang pinakamahalaga, kailangan nating panatilihing buo ang balat at katawan ng kahoy. Huwag nating gagalawin ang mga rosas, maliban lang sa pagputol ng mga malalambot, pang-usbong bago balutan. Hindi tayo magpuputol para i-shape ang korona ng mga puno ng mansanas at peras. Huwag din nating puputulin ang mga ornamental na halaman na namumulaklak sa mga sanga ng nakaraang taon, tulad ng lilac o forsythia. Dahil kung gagawin natin iyan, wala tayong makikitang bulaklak pagdating ng tagsibol. Isipin ninyo na lang, ang lamig ay pumapasok sa bawat bagong hiwa o sugat sa sanga. Sinisira ito mula sa loob. Ang pag-unawang ito ang dapat pumigil sa kamay ninyong gustong gumamit ng panabas. Sa halip, mas mainam na gugulin ang oras sa pag-inspeksyon ng mga puno, sa pag-iwas sa mga peste at daga, at sa paghahanda ng panakip. Mas malaki ang maitutulong ng mga gawaing ito sa inyong hardin kaysa sa pagputol na hindi naman napapanahon. Tandaan, pagdating ng Nobyembre, ang pinakamahusay na diskarte sa pagpuputol ay ang huwag na muna itong gawin. Ito ay tanda ng pag-aalaga at hindi katamaran. Dumako na tayo sa pangalawa sa pinakamalaking pagkakamali. Kadalasan, nag-uugat ito sa magandang hangarin at ganito ang takbo. Kailangang diligan ng husto ang mga halaman bago sumapit ang mahaba
at malamig na taglamig. Ang lohika ay tila matibay. Sa taglamig, nagyeyelo ang lupa, hindi na maaabot ang tubig, kaya't hayaan na lang nating mag-imbak muna ang mga ugat. Kaya naman, kukunin ng mga hardinero ang kanilang hose at balde at bubuhusan ng sobra ang paligid ng mga puno at palumpong. Ngunit isa itong kapahamakan, isang nakasisirang tulong na magdudulot ng napakalungkot na resulta. Dapat nating maunawaan na itong tinatawag na sapat na pagpapatubig bago ang taglamig ay talagang mahalaga. Pero tandaan, ang tamang panahon para rito ay Oktubre, kung kailan mainit-init pa ang lupa at matagal pa bago magkaroon ng matinding frost o yelo. Pagdating ng Nobyembre, kung kailan ang temperatura sa gabi ay tuluyan ng bumababa, ang sobrang pagdidilig ay nagiging isang hatol ng kamatayan para sa sistema ng ugat. Ang ginagawa mo ay lumilikha ng isang tunay na latian sa lupa, isang lusak na puno ng yelo. Tingnan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa lupa matapos ang ganitong sobrang pagdidilig. Pinalalabas ng tubig ang lahat ng hangin sa mga butas at maliliit na ugat, capillaries, ng lupa. Ang mga ugat, kahit pa natutulog o dormant, ay kailangan ng oxygen para mapanatili ang minimal na proseso ng buhay. Kapag nawalan ng hangin, nagsisimula silang masuffocate or mabulunan. Pero yan pa lang ang simula. Pagdating ng gabi, biglang babagsak ang matinding lamig or frost. Ang lahat ng labis na tubig sa lupa ay magyeyelo at gagawing yelo't bato, ice crust, ang paligid ng puno. Ang buong sistema ng ugat ng halaman ay parang nakakulong na sa yelo. Ang maliliit na feeder roots, ugat na sumisipsip, na siyang pinakamahalaga at pinakamaseselan, ang unang magkakaproblema. Dahil sa yelo, ang mga ice crystal ay pinupunit ang manipis nilang cell walls. Pareho nang nangyayari kapag may hiwa sa sanga. Nangyayari ang literal na pagkakawasak ng buong sistema ng ugat. Pagdating ng tagsibol, kapag natunaw na ang lupa, makikita mong hindi nagigising ang halaman at hindi na mamamaga ang mga usbong nito. Ang ugat ng problema ay nakatago sa ilalim ng lupa dahil ang karamihan ng ugat ay nabubulok na o kaya ay nalamig at namatay sa yelo't putik na ikaw mismo ang naghanda, lalo na itong nakakasira sa mga halaman na nakatanim sa mabibigat at matitigas na lupa tulad ng lupaing mayaman sa luwad o clay. Ang ganitong klase ng lupa ay sadyang mahirap ng pasukin ng tubig at hangin. Ngunit kapag binaha pa ito nitong Nobyembre, magiging parang semento na ito, siksik at hindi na talaga madaanan. Pagdating ng tagsibol, aabutin ito ng matagal bago matunaw. Ang yelo na bumabalot sa ugat ay maaaring manatili ng ilang linggo, kahit na maliwanag na ang sikat ng araw sa itaas. Ito ang tinatawag nating physiological desiccation or pagkatuyo dahil sa kalagayan ng halaman. Ang itaas na bahagi ng halaman ay nagigising dahil sa init ng araw at pilit bumubukad ang mga usbong kaya't naglalabas sila ng moisture. Pero dahil nakakulong sa yelo ang ugat, wala silang maibigay na tubig pataas. Ang resulta, natutuyo lang ang halaman kahit namumuo na ang kanyang mga usbong. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga evergreen o mga pine. Ang kanilang mga dahon o karayom ay naglalabas ng moisture kahit taglamig. Kaya kung ang kanilang ugat ay harang ng yelo, maaaring maging dilaw ang mga ito at malagas sa tagsibol. Ito'y dahil sa matinding kakulangan ng moisture na dulot ng labis na pagdidilig noong taglagas. Ano ang ating konklusyon dito? Sa pagdating ng Nobyembre, tuluyan na nating ititigil ang pagdidilig. Sapat na sa mga halaman ang tubig na dala ng mga ulan tuwing taglagas. Mayroon lang tayong isang pagkakataon para magdilig. Kung ang taglagas
ay talagang sobrang tuyo at halos walang patak ng ulan. Ngunit kahit pa ganoon, dapat napakatipid pa rin ng pagdidilig. Hindi na kailangang humigit pa sa isa o dalawang baldigi lang bawat malaking puno. Gawin ito sa umaga o hapon kapag mataas pa ang temperatura para magkaroon ng oras ang lupa na sumipsip ng tubig bago pa man dumating ang matinding lamig o pagyelo sa gabi. Kalimutan na natin ang Jose sa buwan ng Nobyembre. Mas mainam kung ituon natin ang ating atensyon sa pagmumulch sa paligid ng puno. Ang isang patong ng tuyong mulch tulad ng peat compost o tree bark ay makakatulong upang manatili ang moisture sa lupa. At higit sa lahat, mapipigilan nito ang biglaang pagbabago ng temperatura na siyang magpoprotekta sa mga ugat mula sa matinding lamig. Ito ang mas epektibo at mas ligtas na paraan upang tulungan ang ating hardin. Ang pangatlong pagbabawal ay tungkol sa isa pang magandang intensyon, ang pakainin ang mga halaman bago magtaglamig. Para sa maraming hardinero, ang pagpapataba ay parang pagbibigay ng bitamina sa halaman bago ito sumailalim sa matagal na pagsubok. Pero dito nagtatago ang demonyo sa detalye, sa mismong komposisyon ng pataba. Ang mahigpit na bawal ngayong Nobyembre ay ang paggamit ng anumang patabang mayroong nitrogen. Ang nitrogen ay elemento ng paglago. Ito ang responsable sa pagpapalabas ng berdeng bahagi ng halaman, mga dahon at bagong usbong. Ang paglalagay ng nitrogen sa Nobyembre ay parang sumigaw sa isang natutulog na halaman ng gising, oras na para lumaki. At ang halaman na naloko ng kemikal na hudyat na ito ay puwedeng magtangkang magising. Gagamitin nito ang mahahalagang reserba ng sustansya na naipon nito noong tag-init para bumuo ng bago at malalambot na usbong o kaya'y buhayin ang mga buko. Ang epekto nito ay parang pilitin ng isang marathon runner na mag-sprint pa bago siya tuluyang makarating sa finish line. Ano kaya ang mangyayari sa mga usbong na ito na sumulpot sa hindi tamang panahon? Sa unang malakas na lamig, ang frost na aabot sa -5 hanggang -7 degrees Celsius, tiyak na mamamatay ang mga ito. Uulingan sila at tuluyang mawawala. Pero hindi lang ang pagkawala ng mga talbos na ito ang problema. Ang mas malaking kapinsalaan ay ginamit ng halaman ang kanyang mga strategic reserves ng sugars at iba pang sustansya para palakihin ang mga usbong na iyan. Ang mga sustansyang ito sana ang magpapasurvive sa kanya sa taglamig. Ang mga chemical na ito ay nagpapatibay sa konsentrasyon ng katas, sap, sa loob ng cell, kaya hindi ito madaling magyelo. Parang natural na anti-freeze ito ng halaman. Kapag naubos na niya ang reserbang ito, papasok ang halaman sa taglamig na mahina, ubos na ang lakas, at ganap na hindi handa sa matinding lamig. Biglang bababa ang kakayahan nitong magtiis sa winter. Pagdating ng tagsibol, maaaring hindi na talaga magising ang halaman na ito. O kaya naman, magigising ito na malala ang tama ng frost tour sa mga sanga. Lalo na ang paggamit ng sariwang dumi or manure sa buwan ng Nobyembre ay delikadong delikado. Bukod sa mataas na nitrogen content nito, kapag nabulok ang sariwang dumi, naglalabas ito ng init. Ang init na ito ay lalong magtutulak sa halaman na magising at maaari pa itong maging sanhi ng pagkalanta or pagkabulok ng balat ng puno, bark, malapit sa ugat. Kung gayon, hindi na ba talaga kailangan magpataba tuwing taglagas? Kailangan pa rin, pero dapat tama ang uri. Ang mga pataba para sa taglagas ay dapat mayaman sa posporo, phosphorus, at potassium. Tandaan lang ang simpleng paghahambing na ito. Ang nitrogen ay pagkain para sa mga tangkay at dahon, samantalang ang posporo at potasyo naman ay para sa mga ugat. Ang posporo
ay nakakatulong sa pagpapalakas at pagpapabuti ng sistema ng ugat na napakahalaga para matagumpay na makayanan ng halaman ang taglamig. Samantala, tinutulungan naman ng potasyo na maging hinog ang kahoy. Pinatitibay nito ang mga dingding ng selula at pinapataas ang konsentrasyon ng sap ng halaman. Ito ang nagpapalaki sa katatagan nito laban sa matinding lamig o yelo. Kaya kung gusto mong bigyan ng sustansya ang iyong halamanan, gumamit ng mga espesyal na autumn complexes or pataba na may label na taglagas. Siguraduhin na minimal lang ang nilalaman nitong nitrogen o wala talagang nitrogen. Pwede ring gamitin ng superphosphate at potassium sulfate. Ngunit tulad ng pagdidilig, mas mainam sana kung inilagay na ito ng mas maaga, noong Setyembre o Oktubre, upang magkaroon sila ng sapat na oras na matunaw at maabsorb ng mga halaman bago pa man magyelo ang lupa. Ang paglalagay ng mga tuyong butil, granules, sa lupang nagyelo pagsapit ng Nobyembre ay halos wala ng saysay. Kaya, tandaan natin itong matibay na panuntunan. Pagdating ng Nobyembre, huwag tayong gagamit ng patabang mayaman sa nitrogen. Ibig sabihin, bawal ang urea, ammonium nitrate, bagong dumi ng hayop o dumi ng manok. Kahit pa may natira kayong complex fertilizer mula pa noong tag-init, itabi muna natin yan hanggang sa sumapit ang tagsibol. Basahin ang etiketa sa pakete. Kung ang letrang N na nangangahulugang nitrogen ang nasa unahan ng listahan, hindi na dapat ito gamitin sa ating hardin ngayong Nobyembre. Huwag nating piliting pakainin ang mga halaman para sa hinaharap. Busog na sila at handa na para magpahinga. Ang trabaho natin ngayon ay huwag silang gisingin o piliting gumawa dahil ang lahat ng lakas nila ay dapat ituon sa pamamahinga at pag-iipon ng enerhiya. Ang maling pagpapataba sa Nobyembre ay hindi pag-aalaga. Ito ay pananabutahe laban sa sarili nating hardin. Mas mabuting unahin nating protektahan ang mga puno mula sa mga daga at iba pang rodent dahil ang gutom na daga at kuneho ay mas makakapinsala kaysa sa kakulangan ng nutrisyon sa taglamig. Ang ikaapat na pagkakamali ay nagkukubli sa likod ng pagiging natural o eco-friendly. Ito ay ang pag-iwan ng lahat ng nalaglag na dahon sa ilalim ng mga puno tuwing taglamig. Iniisip na ito ay isang kumot ng kalikasan at magiging natural na pataba. May bahagi itong totoo. Ang mga dahon ng malulusog na puno kapag nabulok ay talagang nagpapabuti sa kalidad ng lupa at nagdaragdag ng sustansya. Pero ang salitang susi dito ay malulusog. Gaano ba karami ang mayroon tayong perpektong malulusog na puno sa ating mga hardin? Halos sa bawat bakuran, ang mansanas at peras ay inatake ng excab. Ang gooseberry at currant ay nagkaroon ng powdery mildew. Ang mga rosas ay dinapuan ng black spot at ang mga plum naman ay tinamaan ng rust or kalawang. At sa palagay ninyo, saan nagtatago at nagpapalipas ng taglamig ang mga sanhi ng lahat ng sakit na ito? Tama, sa mga nalaglag na dahon. Sa pag-iwan sa makapal na carpet ng dahon na ito, hindi ninyo tinatakpan o pinoprotektahan ang inyong hardin. Sa halip, gumagawa kayo ng parang five-star hotel para sa mga pathogen o mikrobyong nagdadala ng sakit sa buong taglamig. Tingnan natin ang life cycle, halimbawa ng apple scab o parsya ng mansanas. Ang spores ng fungus na ito ay ligtas na namamalagi sa mga nalaglag na dahon habang taglamig. Pagdating ng tagsibol, kasabay ng init at halumigmig, ang mga ito ay nahihinog at umaakyat pataas sa tulong ng hangin o tilamsik ng ulan at inaapektuhan ang mga bago at kakabukas pa lang na dahon at ang siklo ay nagsisimula ulit.
Sa paglilinis at pagsira sa mga lumang dahon, mapuputol mo ang masamang siklo na ito. Sa katunayan, sinisira mo ang 70%, 90% ng pangunahing pinagmumula ng impeksyon. Ito rin ang sitwasyon sa powdery mildew, anthracnose, cherry leaf spot, cocomycosis, at marami pang ibang fungal diseases. Ang nalaglag na dahon ay hindi lang basta basura. Ito ay incubator ng mga sakit para sa susunod na season. Kapag iniwan mo ito, inuubos mo lang ang iyong sarili na mag-spray ng fungicides paulit-ulit. Pagdating ng tagsibol, nakikipaglaban ka sa epekto imbes na alisin ang pinagmula ng problema. Pero hindi lang sakit ang dapat nating intindihin. Sa makapal at basang tumpok ng mga dahon, hindi lang ang mga fungi ang nakakahanap ng perpektong taguan, kundi pati na rin ang mga peste. Diyan nangingitlog ang iba't ibang uri ng insekto. Nagtatago ang mga pupae ng fruitworm at doon rin nagpapalipas ng panahon ang mga weevil at mites. At sa ilalim pa ng tila kumot na ito, mahilig magpugad ang mga field mouse. Kapag dumating na ang malamig na panahon at nagkakagipitan na sa pagkain, tuwang-tuwa silang sisimulang balatan at nguyain ang balat ng puno sa bahaging malapit sa ugat ng inyong mga bagong tanim. Ang ganitong paikot na pagkasira ng balat ng puno na tinatawag na girdling ay halos tiyak na ikamamatay ng halaman. Ibig sabihin, sa pagtatangkang gumawa ng natural na silungan, kayo mismo ang naghahatid ng mga peste direkta sa ugat ng inyong mga tanim. Parang kayo pa ang nagbigay sa kanila ng bahay at pagkain sa buong panahon ng taglamig. Hindi naman yan ang resulta na gusto ninyong mangyari. Hindi ba? Ano ang dapat gawin? Simple lang ang sagot. Kailangang walisin o kalkalin ng maigi ang lahat ng nalaglag na dahon mula sa ilalim ng mga punong namumunga at mga palumpong ng berry at maging ang mga dahon mula sa mga flower beds kung saan may mga halamang may sakit. Pagkatapos, itapon o i-dispose ito ng tama. Ang pinakamainam na paraan ay sunugin ang mga ito kung pinapayagan iyan sa inyong lugar. Ang usok ang tatapos sa lahat ng sanhi ng sakit at mga peste. Kung hindi naman pwedeng magsunog, dalawa ang option. Una, ilabas ang mga dahon sa bakuran. Pangalawa, itambak ito sa isang malayo at hiwalay na compost pile. Pero may isang kondisyon. Hindi mo muna dapat gamitin ang compost na ito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Sa loob ng panahong iyon, mamamatay na ang karamihan sa mga sanhi ng sakit. Ang malulusog na dahon, halimbawa mula sa birch o maple, ay maaari mong gamitin para takpan ang ugat ng iyong mga hydrangea o rose. Pero ang dahon mula sa may sakit na puno ng mansanas, wag na wag. Ang kalinisan ng hardin pagdating ng taglagas, ang susi sa kalusugan nito pagdating ng tagsibol. Huwag maging tamad. Maglaan ng isang araw para maglinis at tiyak na makakatipid ka ng maraming oras, pera at stress sa susunod na season. At sa wakas, ang ikalimang pagkakamali na dulot din ng labis na pag-aalala, ang sobrang maagang pagbalot sa mga halaman para sa taglamig. Kapag narinig na ng mga hardinero ang balita mula sa Weather Bureau tungkol sa unang hamog o paglamig sa gabi, natataranta sila. Dali-dali nilang binabalutan ng kung ano-anong materyales, spanbond, kahon o mga sanga ng pine, ang kanilang mga rosas, hydrangea, ubas, at iba pang maselang halaman. Akala natin, nililigtas natin sila sa lamig. Pero ang totoo, pinipigilan natin silang dumaan sa pinakamahalagang yugto ng paghahanda sa taglamig, ang tinatawag na hardening o pagpapatigas. Para sa mga halaman, tulad din sa tao, kailangan nilang unti-unting masanay sa pagbaba ng temperatura upang makayanan ang matinding lamig. Ang panandaliang pagyelo na umaabot sa -5
hanggang -7 degrees ay hindi lamang hindi mapanganib para sa kanila, kundi mahalaga ring mapagdaanan. Dahil sa stress na ito, nagsisimula ang mga komplikadong prosesong biochemical sa loob ng cells ng halaman, ang pag-alis ng tubig at pag-iipon ng asukal. Nagiging mas concentrated at mas lumalaban sa pagyelo ang cellular sap nito. Kaya handa na sila sa pinakamalamig na panahon. Ano ba ang mangyayari kung masyado tayong maaga magtakip ng halaman? Halimbawa, sa simula pa lang ng Nobyembre, kung kailan tirik pa ang araw at mainit pa sa tanghali. Sa ilalim ng takip, nagkakaroon ng greenhouse effect. Pag umaga, umiinit ang hangin at tumataas ang humidity. Pero pagdating ng gabi, biglang bumababa ang temperatura. Ang matitinding pagbabagong ito, mataas na humidity at kakulangan sa ventilasyon. Ito ang perpektong kondisyon para kumalat ang mga sakit na dala ng fungi, gaya ng gray mold, rose cane canker, at iba pa. Sa ilalim ng ganoong takip, hindi nagiging matibay ang halaman, kundi sa halip, ito ay nalalanta o nabubulok. Nagiging malambot, basa, at napakadaling masira ang balat o bark nito. Sa huli, baka mamatay pa ito hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkabulok o pagkasakal. Pagdating ng tagsibol, pag tinanggal mo ang takip, makikita mong umitim at inamag ang mga sanga. Mas delikado ito kumpara sa kaunting frostbite lang sa dulo ng mga sanga na madaling makakabawi ang halaman. Kaya, kailan ba talaga ang tamang panahon para takpan ang ating mga halaman? Ayon sa mga agronomist, dapat daw nating hintayin muna ang pagdating ng matatag at bahagyang malamig na panahon. Ang palatandaan nito ay kapag ang temperatura sa gabi ay bumababa sa -5 hanggang -10, at hindi 5 hanggang 10 degrees sa loob ng ilang araw. At ang temperatura sa araw ay hindi na umaakyat lampas sa 0. Dapat ay bahagya ng nagyelo ang lupa. Tandaan, simulan lang ang pagtatakip kapag nakita mo nang dumaan na sa natural na pagpapatigas or hardening ang halaman at tuluyan na itong natulog ng malalim. Kailangan ang mismong panakip ay breathable o nakakahinga. Mas mainam na gumawa ng frame or balangkas upang ang panakip na material tulad ng ilang patong ng makapal na spunbond ay hindi didikit sa mga sanga at sa gayon ay makakalikha ng air pocket or air gap. Sa ilalim, huwag kalimutang mag-iwan ng maliit na butas para sa ventilasyon. Isasara lang ang mga butas na ito kapag talagang matindi at matatag na ang lamig. Hindi kailangang gumawa ng parang hermetic thermos na sobrang sarado. Ang pangunahing layunin ng pagtatakip ay hindi ang magpainit, kundi ang maiwasan ang biglaang pagbabago ng temperatura at protektahan ang halaman mula sa malamig na hangin at matinding sinag ng araw na maaaring magdulot ng pagkasunog or sunburn. Kaya, ulitin natin ang ikalimang gintong tuntunin. Pagdating ng Nobyembre, huwag na huwag tayong magmadali sa pagtatakip ng mga halaman. Ang kailangan lang natin gawin ay obserbahan ang panahon at hayaan nating natural na maghanda ang ating mga halaman para sa malamig na panahon. Tandaan, ang maagang pagtatakip ay hindi nakakatulong kundi nakakasama. Nagdudulot ito ng pagkaagnas, paglala ng sakit, at pinipigilan nitong natural na tumibay ang halaman. Imahinasyon, parang pinilit kang magsuot ng makapal na winter coat sa buwan pa lang ng Oktubre. Maiinitan ka, hindi ka magiging komportable, at malamang ay magkasakit ka pa dahil sa pabago-bagong temperatura. Ganyan din ang nararamdaman ng ating mga halaman. Hintayin natin ang panahong talagang may matatag at kaunting hamog o lamig na. Sa ganoong sitwasyon, magiging tama sa oras at epektibo ang iyong tulong. Mas mabuting magtakip
ng medyo huli kaysa sa sobrang maaga. Ang simpleng karunungan na ito ang magliligtas sa mga pinakapaborito at pinakaselan mong halaman mula sa pagkamatay at sisiguraduhin ang kanilang masaganang pamumulaklak sa susunod na season. Huwag kang magmadali at siguradong pasasalamatan ka ng iyong hardin. Kaya, mag-recap na tayo. Ang Nobyembre sa hardin ay hindi panahon ng matinding paggawa, kundi panahon ng matalinong pagpapahinga at tumpak na pagtulong. Ngayon, binasag natin ang 5 pinakamalaking pagkakamali at mga bawal gawin. Tandaan, hindi tayo kukuha ng pamutol para sa pag-shape ng halaman. Hindi natin babahain ng sobrang tubig ang mga halaman na parang ikinukulong natin sila sa yelo. Hindi natin sila didiligan ng fertilizer na mayaman sa nitrogen dahil magpapausbong lang ito ng hindi tamang paglago. Hindi natin iiwanan ang mga tuyong dahon na may sakit sa ilalim ng puno. Ito ay pugad ng impeksyon at hindi natin agad babalutan ng mahigpit ang ating mga halaman sa unang lamig dahil baka sila ay mabulok. Ang bawat pagkakamali na ito, kahit nagaling sa magandang intensyon, ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Ang pangunahing sikreto para maging matagumpay ang taglamig ng hardin ay ang pag-unawa sa natural na ritmo nito at pagbibigay ng tulong na hindi sumasalungat sa kalikasan. Salamat sa pagtapos ninyo. Sa panunood ng video na ito, umaasa ako na ang mga tip na ito ay nakatulong at gagabay sa inyong hardin para salubungin ang tagsibol ng malusog at matibay. Siguraduhin na mag-subscribe kayo sa channel at mag-iwan ng like para hindi ninyo mapalampas ang susunod na episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang mga pagkakamali ang nagawa ninyo sa hardin tuwing taglagas? Or baka naman may sarili kayong sikreto or November hack na hindi natin nabanggit? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Matuto tayo ng sabay-sabay